Amen? Ang pag-aaralan po natin ay sa Romans chapter 5 in verse number 1 down to verse number 5. Ano po, kung meron po kayong Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia. Please open your Bible in Romans chapter 5 in verse number 1 down to verse number 5. Ganito po ang sinasabi. Akin pong babasahin. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. In verse number 2, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation, also knowing that tribulation worketh patience, and patient experience, and experience hope, in verse number 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us. Ano po makikita po natin dito sa talata kung paano yung pananampalataya na meron po tayo. Ano po ang sabi po diyan sa verse number 1? Therefore, being justified by faith. By faith, we are justified. Inaring ganap po tayo. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay inaring ganap. Tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang tanging kaligtasan na meron po tayo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po sa pamamagitan ng relihiyon, hindi po sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi bagkus sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Pananampalataya saan? Pananampalataya po dun sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Yung kanyang dugo na nabayubay sa krus ang naging dahilan upang tayo po ay mapatawad, upang tayo po ay malinis sa ating mga kasalanan. By faith, we have peace with God. Tunay po na dahil sa pananampalataya na meron po tayo, nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Tunay po na sa panahon po ngayon ng pandemic, maraming tao ang naguguluhan, maraming tao ang natatakot, maraming tao ang patuloy na kinakabahan tuwing sasapit ang maraming pagkakataon na sila ay lalabas. Bakit? Dahil natatakot sila na mahawa sila. Pero salamat sa lahat ng mga mananampalataya. Salamat po sa ating pananampalataya dahil ang pananampalatayang ito ay nagbigay sa atin ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, by faith we have peace with God. And by faith, we have access into His grace, we stand. Kaya po tayo nakakapanalangin. Salamat po dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito nagbigay pagkakataon upang tayo ay makadulog sa Kanya. Amen? Personal, nakakapanalangin tayo. At salamat sa ating pananalangin, meron tumutugon sa atin. Kaya nga ang sabi ko lagi, alam niyo, pagka po tayo nananalangin, merong nakikinig sa atin. At pag may nakikinig sa atin, salamat, hindi lamang siya nakikinig, kundi tumutugon sa atin. By faith, we have access into His grace, we stand. At yung ating pong pag-aaralan, yung ating pong topic, yung sinabi dyan, sa verse number 2, and rejoice in hope of the glory of God. By faith, we have hope in the Lord. Nagkaroon po tayo ng pag-asa. Ang pamagat po ng ating mensahe ay life goes on, hope goes on. Yung lagi pong sinasabi ni Pastor Jess, life goes on, hope goes on. Kung paanong ang buhay ay nagpapatuloy, kailangan magpatuloy yung ating pag-asa. Amen? Life goes on, hope goes on. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 17 in verse number 7, blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. The Bible words hope means that salvation in Christ is absolutely sure. Sa Biblia po, pag sinabi pong pag-asa, salamat dahil ang pag-asang ito, yung kaligtasan na meron po ang bawat isa ay kaligtasang sigurado. Amen? If hope is not uncertain, why it is called hope? Kung hindi po tayo sigurado, bakit tatawagin pa itong pag-asa? Dito po sa talatang ating binasa, ano ang ibinibigay ng pag-asa sa atin?
Ano ba yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng pag-asa? Ang sabi po diyan sa verse number 2, ang sabi diyan, and rejoice in hope of the glory of God. Ang unang ibinibigay ng pag-asa po sa atin, hope make us rejoice. Ano? Nagkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating puso sa panahon po na maraming problemang pinakaharap, sa panahon po na maraming suliranin na kinakaharap ang bawat isa sa atin, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng kagalakan na harapin ang mga bagay na ito. Kaya nga ang sabi diyan sa verse number 3, kung babasahin po natin, ano po ang sabi? And not only so, but we glory in tribulation. Ando daw yung kagalakan natin sa tribulation, sa mga pagsubok, sa mga paghihirap. Ano? Salamat po. Dahil sa pananampalataya natin, nagkaroon tayo ng pag-asa. At yung pag-asa na yan, salamat po, nagbigay sa atin ng kagalakan. Kagalakan sa panahon po ng pandemic, sa panahon ng maraming kinakaharap na problema ang bawat isa, ang Diyos nagbigay pa rin ng kagalakan dahil meron tayong pag-asa. Amen? Hope make us rejoice. Rejoice in tribulation. Rejoice in Christ coming, sa Kanya pong pagbabalik. Ang sabi po ng Titus chapter 2, in verse number 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ, na hinihintay yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Salamat dahil isang araw meron pong Kristong muling babalik. Amen? Yun po yung pag-asa po natin eh. Nagbibigay sa atin ng kagalakan. Hope make us not ashamed. Ang sabi po diyan sa verse number 5 sa atin pong talatang binasa, ano po? Ang sabi po diyan, in hope make it not ashamed. Ibig sabihin, ano po, yung pag-asa na meron po tayo, ano po, ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang sabi po ng Psalms chapter 31, in verse number 24, be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Kayo magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Hope make us courageous, strengthen our hearts. Ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng tapang na harapin ang lahat ng bagay. Why? Dahil sa pag-asa na meron po ang bawat isa sa atin. Alam niyo po ba, anumang pagsubok na ating haharapin, anumang bagay na pinagdadaanan natin sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na magpatuloy. Why? Dahil sa pag-asa na meron po tayo. Dahil sa pag-asa na meron po tayo. Pangatlo, hope inspired by the love of God. Ang sabi po diyan sa verse number 5, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto us. Hope inspired by the love of God. Ibig sabihin, yung sinasabi pong pag-ibig ng Diyos na unawaan lalo natin. Yung sinabi niya sa verse number 5, sa verse number 8, Romans chapter 5 in verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo namatay nung tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, mga kapatid, ano po, hindi namatay si Kristo dahil mabuti kang tao, hindi namatay si Kristo dahil tayo ay mabait, hindi namatay si Kristo dahil tayo ay extraordinary, kundi namatay si Kristo nung tayo ay makasalanan pa. Yung pag-asa na sa atin, yung pagkaunawa natin sa tunay na pagmamahal ng Diyos, tayo ay tinubos at iniligtas mula sa ating mga kasalanan, mula sa kapahamakan. Sa mga Kristiyano, ano ba ang ibinibigay ng pag-asa sa atin? Ang sabi po ng Titus chapter 1 in verse number 2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Eternal life. Yung pag-asa na meron po tayo, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ko, hindi lamang eternal life, kundi yung pagbabalik ng ating Panginoon.
At hindi lamang pagbabalik ng ating Panginoon, kundi bagkos to be like Jesus. Yung pag-asa na meron tayo, yung maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng 1 John chapter 3, in verse number 2 and 3, Beloved, now we are the Son of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And every man that hath this hope in Him purified himself, even as He is pure. Yung pag-asa na meron po tayo ay nagbibigay pagkakataon sa atin upang tayo po ay maging katulad ni Kristo. To be like Christ. Ibig sabihin ng to be like Christ, Christ-centered life. Yung si Kristo yung nangunguna sa atin. Alam niyo po, simple mensahe pero mahalagang paalala na meron tayong pag-asa. Di kailangan huminto, kundi magpatuloy. Dahil ang pag-asa natin ay si Kristo. Naalala ko yung talata sa 1 Corinthians chapter 15. Ano? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, ang sabi doon, if in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayong lahat ng mga tao ay lalong kahabag-habag. Bakit kaya sinabi ni Pablo ito? Ano po? Pero ang sabi niya sa verse number 20, But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that sleep. Ang pinag-uusapan po rito sa talatang ito, kung yung pag-asa mo daw, ano po, kung si Kristo, ikaw ay kahabagwag. Bakit? Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Ang sabi po sa verse number 12, Now if Christ be preached that He arose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Yung tungkol po sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng verse number 14, And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also in vain. Kung yung pag-asa natin ay si Kristo at hindi siya nabuhay mula sa mga patay, yung buhay daw po natin, ano po ang sabi po dyan? We are most miserable. Ibig sabihin, kahabag-habag po tayo. Nakakalungkot. Pero salamat, dapat mga galak ang bawat mananampalataya. Bakit? Ang sabi ni Pablo sa verse number 20, But now is Christ risen from the dead. But ngayon, si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Amen? Yung Diyos na ating pinagtitiwalaan, si Kristo na ating sinasampalatayanan, si Kristo na ating pag-asa ay hindi nanatiling patay, kundi siya ay muling nabuhay. Hindi po miserable ang ating buhay. Amen? Dahil yung ating inaasahan ay buhay. At hindi lamang buhay, muling babalik para sa atin. Christ is risen from the dead. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 in verse number 13, But I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. In verse number 14, For if we believe that Jesus died and rose again, even so, then also which sleep in Jesus will God bring him with Him. Sabi yan, God bring with Him. In verse number 15, For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. In verse number 16, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive remain shall be caught up together with them in the clouds to meet in the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Yung ating pag-asa ay di lamang nabuhay mula sa mga patay, kundi bagkos muling babalik para sa mga banal o sa mga nanampalataya sa Kanya. Amen? Why do we keep hope? Bakit kailangan natin i-keep ang pag-asang ito? Number one, because we are still alive. Life goes on, hope goes on. Habang ikaw ay nabubuhay, dapat yung pag-asang nasa iyo, lalo mong pagningasin. Because we are still alive. Sabi po ng John chapter 11 in verse number 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and life.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sinasabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya mamatay, kaya may mabubuhay siya. Pero sa panahon po ngayon, we are still alive. Yung pag-asa na meron po tayo ay pag-asa habang tayo ay nabubuhay. Number 2, why do we keep hope? Because we are not hopeless if we have faith. Ang sabi po ng Mark chapter 9 verse 23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. At sinabi ni Jesus sa kanya, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. All things are possible to him that believe. We are not hopeless if we have faith. Yung pananampalatayang ito ay magbibigay sa atin ng lubos na pag-asa. Salamat po dahil nakakilala ako sa Panginoon. Salamat po dahil nakakilala tayo sa Panginoon. At nung tayo nanampalataya, nilagay ng Panginoon ang pag-asa sa ating mga puso. Na pag-asa sa mga bagay na hindi lamang nakikita, kundi mga bagay, hindi lamang nakikita, kundi mga bagay na hindi nakikita. Why do we keep hope? And last, because we are not hopeless if we have God. Salamat po dahil meron tayong Diyos. Ang sabi po ng Mark 11:22, and Jesus answered and said unto them, have faith in God. Tayo po'y manampalataya sa Diyos. Ang sabi ng Hebrews chapter 13 in verse number 5 and verse number 6, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say that the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Kung yung Diyos ay nangako sa atin, ang sabi po niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan, hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi, ang buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Naalala ko yung sinabi po ni David sa Psalms chapter 86 in verse number 7. Ang sabi po ni David, in the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Sa panahon ng kahabagan, sa panahon ng mga trials, problem, salamat meron tayong Diyos na matatawagan. At yung Diyos na ating tinatawagan, siya ay sasagot. Alam niyo mga kapatid, salamat dahil ang inilagay ng Diyos sa ating mga puso nung tayo nanampalataya sa Kanya. Walang iba kundi yung pag-asa na meron po tayo. Kaya po laging sinasabi ni Pastor Jess, ni Tatay Jess, life goes on, hope goes on. Habang ikaw ay nabubuhay, laging meron pag-asa. Tandaan po natin, ang pag-asa po natin ay hindi sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating talento, hindi sa mga bagay na nakikita natin, kundi ang tamang pag-asa na meron po tayo ay pag-asa na meron tayong Diyos. Diyos na tutulong sa atin, Diyos na aagapay sa atin, Diyos na sasagot sa ating mga panalangin. Life goes on, hope goes on. Magandang umaga po sa bawat isa po.